Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating pangalawang webinar sa Asignaturang Filipino. Ako ang inyong makakasama ngayon at ako po ay si Nico M. Fos, isang guro at manunulat sa kurikulum ng Filipino, isa rin pong Apple Learning Leader, isang EdTech Coach at isang Digital Learning Consultant na kung saan ako ay nagsasanay ng mga guro sa pag-integrate ng teknolohiya sa pagtuturo ng Filipino. Ako rin po ay isang EdTech Philippines at Asia speaker na kung saan nagbabahagi rin ako ng aking mga kasanayan at expertise sa pagtuturo ng wikang o ng asignaturang Filipino gamit ang teknolohiya. Sa araw na ito, ang paksa ng ating webinar na ating pag-uusapan ay ang online na pagtuturo ng pananaliksik gamit ang panitikan at design thinking sa mga batang mag-aaral. Okay, itong paksang ito ay malapit sa aking puso dahil ako'y naniniwala na ang pananaliksik bilang isang kasanayan ay napakahalaga kahit sa bata. Okay? Kaya sana po may mga tanong kayo at meron kayong mga insights, ideya, pakilagay lamang po sa ating comment box ng ating Facebook Rex Facebook page. Okay? Simulan natin. Noong ako'y unang nagtuturo pa lamang ng Filipino, napapansin ko na merong ganitong mga anggulo ng pagtingin sa wikang Filipino na halimbawa ay bakit mababa ang tingin ng mga tao sa wikang Filipino. Pag Filipino na ang ginagamit, halimbawa, pag sinalin ng isang palabas sa ina-Ingles at sinalin sa Filipino, baduy na kaagad. O kaya, kapag accent naman ang pinag-uusapan ay halimbawa, tulad nito, ay nakakatawa siya. Okay? Pero isa sa mga dahilan kung bakit mababa ang tingin sa wikang Filipino, ayon sa isang profesor na si Professor Crizel Sicat de Laza, sabi niya, may politika daw sa likod ng pagpili ng wika sa pananaliksik na siya umanong ugat ng mababang pagtingin ng mga mag-aaral sa Filipino. At sa pagpili mismo ng wika ng pananaliksik, ay may ugnay ito sa personal na aspirasyon ng mga mag-aaral para sa bayan. Okay? Hindi naman ibig sabihin dahil hindi na gumamit ng wikang Filipino sa kanyang saliksik ay hindi na siya makabayan o wala siyang aspirasyon sa kanyang bayan. Pero ibig sabihin lamang nito na malaki ang kakulangan natin sa mga pagbuo ng mga pananaliksik gamit ang ating sariling wika at hindi gaanong na-focus ang ating mga iba't ibang mga panibago at mga makabagong mga paksa at mga anggulo na isasaliksik dahil nga hindi ito masyadong napapansin at hindi nagagamit ang wikang Filipino. Kaya marami tayong dapat gawin bilang mga guro, lalo na sa guro sa Filipino, na ma-empower natin o mabigyan natin ng pagkakataon ng ating asignatura na maging napiliin sa isang saliksik o pananaliksik. Okay? Kaya naman, ang ating mantra ngayon ay nasa itong nakikita niyo sa screen ngayon. At ito yung mga ibang mga punto na ating tatalakayin at pag-uusapan sa araw na ito. Okay? Muli niulit ko yung mga makrong kasanayan ng pang-literacy at ang ating bibigyang pansin at ang ating itatalakayin ay ang pananaliksik or research. At paano nga ba ito ituro sa isang ODL or online distance learning na setup ng pagtuturo ng Filipino? Gusto ko rin na isa nating isama na pagtuturo ng Filipino ay ang paggamit o pagtuturo ng soft skills tulad ng mabisang komunikasyon, leadership skills, pagkamalikhain at problem-solving skills. Ito lamang ay iilan sa mga soft skills na maaring maituhog o maituro natin at maranasan ng mga mag-aaral kapag sila ay nag-aral at tinuruan natin ng pananaliksik kahit sa mura nilang edad. Okay. Kung napapansin ninyo, ang mga bata talaga ay natural na mausisa or curious, di ba? Siguro ito yung nagiging sisilbing dagita
no, ng kanilang kaalaman at karunungan na gusto pa nilang matuto ng marami habang sila ay tumatanda. Ngunit maaari itong unting-unting mawala sa pagtanda dahil sa edukasyon. Bakit kaya? Dahil minsan sa ating pagtuturo ay natatanggal natin yung kanilang interest o ng kanilang pagkausmausisa dahil binibigay na lang natin sa kanila yung pag-aari, yung karunungan, yung kaalaman. Nagkakaroon na lamang ng memory yung kanilang skill na ginagawa, lalo na sa pagtuturo ng Filipino. Hindi ito tumatatak dahil nagkakaroon ng spoon feeding at hand holding dahil mahirap sila sa wikang Filipino, binibigay na lang natin sa kanila yung sagot. At madalas, kapag tayo ay masyadong basking too much sa spotlight ng ating pagtuturo, na sabihin, ang galing talaga nating magturo, minsan, no, nagiging teacher-centered masyado at nagiging lecture na lang ang nangyayari, na imbes na nagkwento na lang tayo halimbawa ng isang ng Nolit Mitanghere, alam ko to at alam ko na makikinig sila, ikikwento ko na lang. Nawala ang pagbibigay ng pagkakataon sa ating mga estudyante na tuklasin ang kanilang pagkatuto. Okay? May tendency kasi tayo naging teacher-centered kapag alam nating mas independent na sila at okay lang na makinig sila. Hindi na nakakalimutan na rin natin na dapat hindi natin tanggalin yung pagiging mausisa nila. At ganoon din sa pagtuturo ng saliksik. Okay? Kaya maaari natin itong i-replicate sa isang virtual na kapaligiran paano natin gawing mausisa ang mga bata. At dito papasok yung pagtuturo ng mga components o mga basic na mga components o mga dapat gawin sa isang pananaliksik. Nagustuhan natin na ang ating mga estudyante ay maging baliw na baliw sa research. Ibig sabihin, maging interesante sa kanila ang paghahanap ng mga sagot sa tanong, paghahanap ng mga solusyon sa mga suliranin. Kaya naman, hindi naman natin kailangan ituro, lalo na sa isang mga bata. Tinuro namin sa aming paaralan ang pananaliksik sa mga grade 6 na mga estudyante sa ika-6 na baitang. At hindi namin kailangan ituro ang technicalities dahil hindi pa naman nila kailangan at baka ma-overwhelm sila na matuto at maaralin ang pananaliksik. Bagkus ituro ang pananaliksik, ang mga features nito, ang mga proseso nito, at lalong-lalo na ang karanasan mismo nito na magagabay sa kanila upang makuha ang mga skills, soft skills at mga kasanayang pang literacy at maiangat ang antas na kanilang pag-iisip at pagtingin at kanilang appreciation na rin sa wikang Filipino, na kaya palang gamitin ang wikang Filipino sa ganitong aspekto ng pag-aaral. Ngayon naman, ni-incorporate natin pwede natin ipasok ang design thinking na isang dulog para sa pananaliksik ng mga estudyante. At paano namin ito ipinasok sa aming pagtuturo. Okay? At ipapakita ko din mamaya kung paano natin ito i-replicate sa isang online distance learning na setup. Okay. Marahil ang iba sa inyo ay nakarinig na o alam na ginagamit na ang dulog na design thinking. Pero ang design thinking ay isang step-by-step o ito ay may mga hakbang o may mga proseso ito ng paghahanap ng mga solusyon sa suliranin. Pero ang pinakamabuti nito ay ang pagdisenyo mo ng mga solusyon ay ikaw ay titingin sa tao mismo na nangangailangan o yung nakakaranas na ng mga suliranin na ito. May pagpasok ng empathy o yung pakikisangkot at pagmamalasakit sa kapwa nang sa gayon ay makabuo ka ng pinakamahusay na solusyon. Sa aming paaralan, nagkaroon kami ng pagpasok din ng UN SDGs o yung United Nations Sustainable Development Goals dahil sabi nga ng organisasyong ito na dapat ituro at ipaalam natin sa ating mga estudyante ang iba't ibang mga SDGs na tinatawag na kailangan ay maging blueprint at mga basihan at batayan ng mga bansa upang makamit nila, makagawa sila ng mga programa, makagawa ng mga solusyon para makamit natin ang magandang kinabukasan para sa lahat. Ito yung tinatawag na sustainable future. Okay? Kaya, kami bilang mga guro,
ay hindi namin kailangan ituro ito sa mga elementarya namin estudyante ang bawat isang SDG. Bagkus sa ginawa namin ay nagkaroon kami ng vertical at horizontal articulation na kung saan paano namin ipasok ang SDG na ito bilang focus ng aming pananaliksik at focus ng aming problem-based or project-based learning. Nakipag-usap kami sa ibang mga guro at mga grade levels kung saan pwede namin ipasok ang SDG na mapipili namin. So itong naging itsura ng aming project-based learning interdisciplinary unit na kung saan sa Filipino, kung napapansin ninyo, ay meron kaming mga kasanayan, ito yung pagbubuod at pananaliksik. Dito pumasok yung aming kasanayan. At kung napapansin nyo, itong mga kagawaran at mga department dito no sa aming paaralan, ang aming mga naging kausap upang maitaguyod ang aming interdisciplinary unit at magamit namin ang design thinking sa pagtuturo ng pananaliksik sa aming mga mag-aaral. Okay? Pero sa isang online distance learning ay gawin lamang na optional ang PBL dahil alam natin na maraming kailangan na preparasyon, kaya doon lamang po ako magpo-focus kung paano namin ipinasok ang mga makabagong dulog at paano itinuro ang pananaliksik at paano ito i-replicate sa isang virtual na kapaligiran. Mahalaga din na ipasok kung ano ang bilang ating jumpstart ng isang pananaliksik ay ang paglagay ng essential driving question na maaari niyong buuin kapag nakapili na kayo bilang mga guro ng UNSDG o yung Sustainable Development Goals na tinatawag. Maaari din naman itong ibigay sa mga estudyante upang sila ay ang pumili. Sa aming banda, bilang mga guro, na pag-usapan namin na kami na ang mismong pipili dahil kami po ang gumagawa ng mga modules at gumagawa ng aming curriculum at alam namin saan ipasok at maitahi ito sa sarili naming learning competencies o learning goals. At isa doon, yung aming pinaka-naging umbrella na essential driving question ay ang paano natin gagawing mas inklusibo ang paaralang Xavier sa mga taong may kapansanan. Ayan. Kaya ito ay aming naitahi sa UNSDG na number 10. Ito yung pagbawas ng hindi pagkakapantay-pantay o reduce inequalities sa pamamagitan ng pagiging inklusibo o inclusivity sa mga taong may kapansanan. So yan ang aming napiling SDG. At ito yung naging takbo ng aming pagtuturo ng pananaliksik. Okay, isa-isahin din po natin yan at ating titignan kung anong mga bagay na apps at tech tools at resources ang pwede nating magamit sapagkat ito ay kailangan ng maingat na pagpaplano, mausisang pagpaplano upang sa gayon ay maging matagumpay ang pagpasok ninyo at pagtuturo ninyo ng pananaliksik sa ating mga mag-aaral. Una, nagkaroon kami ng entry event na service interaction. Pumunta kami sa Tahanang Walang Hagdan at Philippine National School for the Blind. At doon nagkaroon ng interaksyon ng mga estudyante sa mga taong may kapansanan at mga nakararanas ng ganitong sitwasyon. Pero dahil sa mayroon din kami ng symposium on inclusivity, nag-imbita kami ng mga tao mula sa Tahanang Walang Hagdan at isang guro sa Xavier na mayroon ding pagbabahagi sa kanyang karanasan bilang isang persons with disabilities. At naipakita dito yung kanilang mga karanasan, nakwento nila kung paano nila ito nagamit sa kanilang pagiging matagumpay sa buhay. At mahalaga kasi na mayroong entry event, no? At dito kasi ang nangyayari ang tinatawag na dagitab o yung spark na kung saan nagkakaroon ng interest, ito yung pumupukaw sa kanilang interest at kanilang curiosity na tinatawag upang maging interesante sila at makaisip na sila ng mga tanong at mga ideya na magagamit nila sa pananaliksik, na gagawin nilang pananaliksik. At ito yung mga teksto sa Filipino o yung tech tools na maaaring magagamit kapag ito ay ipasok natin sa isang online distance learning na pagtuturo. Maaaring Google Earth VR tours kasi hindi naman tayo posible na pumunta at pumasok sa mga institusyon at sa mga iba't iba pang opisina. Maaari tayong magkaroon ng virtual tour na tinatawag.
Okay? Maaari din namang Facebook Live. Maaari kayong mag-imbita ng mga conference speakers, ng mga experts upang magbigay ng panayam sa inyong mapipiling paksa. Pwede din sa Zoom conference talk or meron ding mga existing na mga talks na maaari nyo magamit sa TEDx o yung TED Ed at Home. Meron din sa YouTube na iba't ibang mga talks. At simultaneously nila itong papanoorin or asynchronously nilang papanoorin basta makita nila na ito ang isa sa mga maaari nilang job start o yung tinatawag na taga-buo o taga-siklab ng kanilang dagitan. Ayan. Unang proseso at ang isa sa mga pinakamahalagang hakbang sa prosesong design thinking sa pagtuturo ng pananaliksik ay ang pag-empathize at dito din papasok yung pangangalap ng datos at pagpasok din paggamit ng empathy map bilang pang data collecting tool, no? O graphic organizer lamang na tinatawag dito sa amin. Ngunit ito ay ginagamit upang sa gayon ay matukoy din nila ang problema at first hand nilang malaman ano nga ba ang nararanasan ng ating mga kinapapanayam o kaya yung nakararanas ng mga suliraning ito. Okay? Ito ang itsura ng panayam. Okay, una, maaring interviewin nila yung tao na may kapansanan. Ito ay isang halimbawa lamang. Ang problema naman na kanilang tinalakay dito ay yung pagbabaha. So, isa lamang to sa mga maaring halimbawa. Gumamit lang tayo ng graphic organizer upang doon nila masagutan ang empathy map na tinatawag. Maaari din naman tayong gumamit ng persona technique na kung saan gagamit tayo ng panitikan upang maituro natin ang pag-empathy o yung pagmamalasakit sa kapwa. Okay? Dahil may mga pagkakataon na hindi talaga kaya mag-interview ng ating mga mag-aaral pa, hindi pa natin mabibigyan ng oras dahil ito ay isang online distance learning, no, na wala tayong kakayahan na magkaroon pa at maghanap ng mga experts upang kausapin at i-interview. So, ang nangyari sa amin din, sa aming paaralan, ay bumuo kami ng mga personas na kung saan itong mga taong ito ay hango sa totoong mga tao, ang totoong mga kwento, ng totoong mga karanasan ng mga taong nakararanas ng suliraning ito, ng sitwasyong ito. So, halimbawa, ito ay kinuha namin ang data mula sa guidance department namin, nakipagtulungan kami sa opisina nila at sa kagawaran nila upang makita ano nga ba ang mga halimbawa ng mga kapansanan na mayroon tayo sa ating paaralan at paano natin gawing mas inklusibo ang ating paaralan para sa kanila. At nandito, gumawa kami ng sarili naming mga personas na hango doon. So, meron dito na malabo ang mata, mayroon dito na mayroong ina-injury dahil sa varsity siya, mayroong malabo ang pandinig, at taong mayroong sakit. So, mga ganon, na mahalaga makita nila na magkaroon sila ng ideya, no? Kahit hindi man nila makausap at makapanayam, mabasa nila at maunawaan nila bilang mga mag-aaral. Kung hindi naman tayo makabuo ng mga persona, ay maaari tayong gumamit ng panitikan na gumamit tayo ng mga teksto na sumasalamin sa tunay na mundo. Merong mga existing na mga kwentong pambata, merong mga video sa YouTube na maaari nating gamitin bilang kanilang gagawan ng empathy map o na para bang i-interview nila ang mga tauhan na nandoon sa kwento. Halimbawa, kung gagamit tayo ng kwentong Langgam at Sitipaklong, okay? Na-identify na rin, natutukoy na rin natin kung anong SDGs ang maaring matalakay sa tekstong ito. Halimbawa, itong Zero Hunger, Climate Action, Life on Land. So maraming maaring kwento, pwedeng mga pabula, maaari ding mga kwentong tunay na kwento ng tao. At doon, napapractice o nasasanay natin yung empathetic reading na tinatawag na
hindi lamang sila nagbabasa upang unawain ito, kundi nagbabasa sila dahil may pagkakaroon ng pagmamalasakit sa tauhan na kanilang binasa. At alam nila na ito ay sumasalamin sa tunay na nangyayari sa mundo. Dahil alam natin na sabi nga ng aking department chair noong ako una nagtuturo ng Filipino, sabi niya, ang mga teksto, ang mga panitikan ay sumasalamin sa lipunan. Kaya dapat maingat tayo sa pag-curate, maingat tayo sa pagpili ng mga teksto. Dahil ito yung madalas na nagmumulat sa ating mga estudyante. Ito ang itsura ng isang damang map. At maraming variations ito, maraming mga uri, klase-klase ng empathy map. At maaari nyo itong mahanap sa internet dahil ang design thinking ay isang dulog na ginagamit ng mga profesional, lalo na sa larangan ng business, no? Ginagamit nila ito para malaman nila anong mga produkto sa pagbuo nila ng mga mahuhusay na produkto. At sa pagpasok nito sa ating na isang dulog, bilang isang dulog sa ating edukasyon, ay nagamit din itong dulog na ito upang sa gayon ay masanay at mahasa ang ating mga estudyante sa pagbuo ng mga mahuhusay na solusyon. At dito yung unang hakbang na pagsagot ng empathy map. O isa-isay natin yung anong naisip, anong nararamdaman, nakikita, sinasabi, ginagawa, naririnig. Kung napapansin nyo, ito ay tumatalakay sa senses at mga real experiences ng tauhan. At doon sa baba, nagkakaroon ng pagtutukoy ng problema at anong nais o hiling niyang mangyari. Okay? Kasi kung mas malaman natin kung anong naranasan ng tao na nakararanas ng problemang ito, makakabuo tayo ng mga solusyon na grounded, no? O ito ay talagang sasagot sa kanilang mga nararanasan. Ang keyword dito ay ang dama. Empathize and define, ang keyword ay dama dahil kailangan ng inyong masidhing pagdaramdam at inyong pagmamalasakit upang sa gayon ay maintindihan natin kung ano ang kanilang naranasan. At paanong apps ang pwede natin gamitin? So yung empathy map o damang map na aking pinakita kanina ay maaaring ipasok sa Pages, maaaring ipasok sa Google Productivity Tools, sa Microsoft Office Tools na kung saan doon sila pwede magsagot at maipasa sa inyong LMS. Okay? Pagkatapos ng pagsagot nila ng damang map or empathy map ay susunod na proseso hakbang ay ang ideate, na kung saan nagkakaroon na ng brainstorming ng mga ideya mula sa paglagay nila ng mga karanasan ng kanilang mga nakapanayam ay ipasok nila o magkaroon sila ng diskusyon at talakayan ano nga bang mga mabuting ideya. Believe me, maniwala po kayo sa akin na ang itong mga estudyante natin na grade 5, grade 6 ay sa kanilang murang edad ay nakapag-isip na sila at meron na silang mga ideya na makatutulong sa mga problema, suliranin na dinadanas ng kanilang kinapanayam o kinausap o nabasa. Maaring humango sila ng inspirasyon na sa mga existing na mga proyekto. Maaring meron na silang narinig dati. Ang maganda lang ay itura rin sa mga estudyante na pwede nyong gawin o gamitin ang ideyang yun at gawin ninyong sarili. Maaari nyong pagandahin, maaari nyong idagdag, maaari nyong subukin, nang sa gayon, mapasok na rin ang konteksto ng taong kinakausap ninyo o yung ginagawa ninyo ng solusyon. Ginagawa natin silang mga design thinkers o tinatawag natin silang problem solvers dahil binibigyan natin sila ng pagkakataon na masanay ang kanilang critical thinking at ang kanilang pagsusuri ng isang pag-assess ng isang sitwasyon. At tingin ko 'yun ang isa sa mga layunin ng edukasyon. Tama na sila ay ma-empower sa kanilang pagkatuto, na sila ay gumawa ng sarili nilang at makapag-isip ng sarili nilang ideya. At binigyan natin malinaw dapat maganda nating bibigyan yung mga guidelines ng mga proyekto at ideya na kanilang isipin. Kasi ang tayong mga Pilipino kasi
kahit sino man ng mga estudyante, kapag wala tayong mahusay na guidelines at mahusay na gabay at kategorya, batayan, magiging magulo at magiging napakadami masyado siyang iniisip na imposible o hindi na magiging hindi na magiging puno ng saysay ang kanilang mga solusyon. Una, maaari silang gumawa ng imbensyon, maaaring magpalaganap ng impormasyon o advokasya or information or advocacy campaign. Maaari namang pagbibigay serbisyo, call to action. Maaari namang pilantropiya. Okay. Kayo, kapag natuturo kayo ng pananaliksik, i-depende niyo sa inyong mga estudyante kung ano ba ang kaya nilang gawin o doable dito. Okay? Meron ding mga halimbawa ng isa pang format na o model ng paggawa ng proyekto, yung SMART, no? Dito, sinimplify ko lang na papasok sa konteksto ng aming mga estudyante. Kayo din kapag kayo ay dumagdisenyo na ng isang para proseso ng design thinking sa pagtuturo ng pananaliksik, ay ito yung down ninyo anong maaring mga kategorya ng solusyon. Okay? Para mas nang sa gayon, ay hindi sila masyadong lumayo at hindi sila masyadong maguluhat at ma-overwhelm sa pag-iisip ng mga ideya at solusyon. Ang ideate, keyword ay ideya, at ano nga ba ang mga apps na maaari nilang gamitin upang makapagkaroon ng kolaborasyon at magkaroon ng komunikasyon para makapag-isip. Okay, merong Pages, meron ding Padlet, okay? Meron ding Google Jamboard, isang collaborative whiteboard na maaring makapagsulat sila at maibahagi nila sa kanilang kapwa estudyante. Maaari ding gumamit ng mga Google Productivity Tools na kung saan halimbawa ay Google Docs, bilang isang grupo ay makagawa sila ng mga ideya at maisulat nila doon. Maaari din silang gumamit para sa komunikasyon ng Google Hangouts, Schoology breakout groups, maaari din Zoom conference, Google Meet, na kung saan maaari silang makapag-usap bilang grupo. Bigyan natin sila ng pagkakataon na makapag-usap upang sa gayon makapag-brainstorm sila. At maaari ding gumamit tayo ng resources ng Google Search. Meron silang segment for scholarly articles. Maaari ding sa inyong sariling eskwelahan ay meron kayong sariling library domain na maaari nilang magamit, makakuha ng mga online resources, articles, mga aklat, e-books at iba pa. Gamitin natin yung mga resources ng ating paaralan, makipag-ugnayan sa ating LRC o Learning Resource Center or library upang sa gayon magamit din ng ating mga estudyante kahit sa isang online distance learning na pag-aaral. Pagkatapos makabuo ng mga ideya, makapili, maaari na silang pumili at makagawa ng pinakamahusay na solusyon. At dito makikita natin ang kanilang pag-iisip sa isang paaral sa isang eskwelahan ay maaari silang makapag-isip ng ng personal, no? Makagawa at makapag-usap. Ito ay maaari ding gawin kapag meron tayong mga angkop na tech tools na ginagamit. Kaya naman, kapag nakapag-isip na sila ng mga iba't ibang mga ideya, ay maaari pa nila itong matrim down, makapagpili ng isa sa pamamagitan ng paggamit ng checklist ng pagbuo ng solusyon. Una, feasible ba ito? Kaya ba ito mapaipatupad kahit malayo sila? Effective ba ito? Kaya ba nitong lutasin ang suliranin? Okay? Pangatlo, efficient ba ito? Kaya ba itong gawin kahit limitado ang resources at oras? Dahil minsan, no, nakaisip sila, gawa na lang ng robot at yun na yun. Nangyari, ang problema ay madumi ang kapaligiran. Anong solusyon? Gumawa ng robot na maglilinis. May mga ganun silang ideya. Huwag natin i-shutdown, huwag natin sabihin, malito. Bagkus bigyan natin sila ng mahusay na checklist upang sa gayon makapili sila at makapaghanap sila ng pinakamabuti at pinakamahusay na solusyon sa kanilang naisip na solusyon sa suliranin.
Maaari kayong gumawa ng makerspace sa isang physical na setup ng pagtuturo kapag meron nakabalik tayo sa eskwelahan. Maaari nilang balikan, maaari nilang gawin, halimbawa itong nasa kaliwa ay ang paggawa nila ng infographics. Sorry, balikan natin. Maaari nilang gawin ito online. May papakita ko na app na maaaring gamitin ito. Pangalawa naman, pwede silang gumawa ng invention at gumawa ng mga recyclable materials. Hindi naman kailangan yung mga mamahaling mga equipment o mahaling gamit dahil ang pinaka-ideya talaga ng pagtuturo ng pananaliksik sa mga batang mag-aaral ay pukawin ang kanilang interes at magiging authentic pa rin ang pagsubok dahil maaari nila itong ibase sa tunay na buhay, sa mga tunay na mga gamit. Halimbawa, kung ang ginamit nila ay mask kunyari, kung hindi na special para sa mga health frontliners natin, maaari lamang silang gumamit ng mga recyclable materials. At kung gumawa, dahil ito ay isang prototype lamang. Ngayon, kapag sila ay gagawa ng advocacy campaign o yung gagamit sila ng multimedia at digital tools, pwede silang gumamit ng book creator, pwede silang gumamit ng pages, dahil ang pages ay marami ding mga templates na. Pero itong Canva, isang napakagandang app at website din, pwede kayo pumunta sa canva.com. Ito ay libre, pero meron din siyang paid version. Pero kahit libre, meron lang kayong Gmail or Google account, ay magagamit nyo na. At magagamit na ng mga estudyante. Tignan natin kung ano ang itsura nito. So, pag pumasok kayo sa app, ay maaaring iba't ibang mga halimbawa ng media. Meron diyang letter, post, meron ding infographics, merong ad, commercial print, ganyan. Dito ay halimbawa infographics. Gagawa sila ng infographics tungkol sa solusyon ang solusyon nila ay advocacy campaign na magkaroon ng charity o donation drive. Maaring na silang gumamit ng Canva upang makagawa ng sarili nilang poster. May ano na rin ito, template, ma-edit na nila yung makalagay na sarili nilang imahe, makapagbuo ng mga sarili nilang design o disenyo. At ma-save dito as photo at maipasa sa iyo. Maari mo nang gamitin ito as yung bilang assessment. Gayon, ito na rin ay maaari na magamit sa tunay na buhay. Maipost sa kanilang mga Facebook accounts, sa kanilang mga SOCMED accounts, at maipakita na ito ay autentiko pagsubok dahil nagamit ito at maaari talaga siyang gamitin sa real life o sa totoong buhay. Diba? So marami pa siya, pwede pang logo, shapes, at kung ano pang. May-ari ding video. Ang bagong features na this year ay pagpasok ng mga videos at mga GIF sa pagdisenyo. Okay. Pangalawa, panglima ng ating hakbang ay yung test. Okay? Pagkatapos sila magkaroon ng prototype, magkaroon ng mga revisions, meron ng mga tinatawag na mga improvements ng ginawa nilang proyekto, ay maaari na nila itong i-test kung gumagana ba ito. Maaari ding gumawa na sila ng kanilang product design at yung kanilang mga detalye ng binuo nilang proyekto. Mahalaga kasi na malinaw ano nga ba ang nirepresent ng project na ito, ng ginawa nilang proyekto ng kanilang iti-test. Dahil halimbawa, kung napapansin niyo sa screen, ito ay isang solusyon nila sa taong may kapansanan ng merong laging injury dahil sa isang athlete sa eskwelahan. So, ang ginawa nila ay gumawa sila ng specialized na ankle support or shin guard pala, super shin guard, na kung saan meron silang mga specify na mga gamit na hindi naman nila talaga mabibili pa, pero nirepresent ito ng mga recyclable material na ginamit nila, halimbawa, popsicle sticks, yung mga foam, at nilagyan lang nila ng labels dahil mahalaga na nabivisualize nila just in case kapag nabuo at nagawa ang kanilang proyekto sa isang kumpanya, ay magamit ito ang kanilang saliksik na solusyon at proyekto. Okay.
Pagkatapos ng mga trial at error at pagbuo ng mga testing, ay maaari din papasok dito ang kasanayan sa Filipino na magpasulat ng sanaysay na nangangatwiran. Maaaring papel pananaliksik, maaaring research project proposal, depende talaga sa kakayahan ng ating mga pangailangan ng ating mga estudyante. Kung sila naman ay mga batang mag-aaral, hindi natin sila kailangan magsulat ng full-blown research. Magkaroon na parang thesis, no, na tinatawag. Kahit simpleng project proposal lamang, bigyan natin sila ng prompts, ng templates, makakasunod sila sa gagawin na pag nasa naysay. Sa isang online distance learning na setup, ay maaring hindi talaga tayo magpagawa sa kanila ng proyekto, hindi tayo magpagawa sa kanila ng inbensyon. Bagkus maaring nilang gamitin ay pagsulat nito, pag-document na kanilang natutuhan. Okay? Or maaring magkaroon ng hindi inbensyon, kundi ibang uri ng solusyon tulad ng campaign, in advocacy and information campaign, at iba pa. Sa pag-test ay ang keyword ay i-dokumento. Dahil mahalaga na i-dokumento kung yung kanilang nagawa at i-pitch ito sa ibang tao at sa komunidad. Maaring gamitin dito ay ang iMovie at Clips upang mag-edit kapag kunyari video na sila at magpapaliwanag sila ng kanilang proyekto at gamitin nila yung mga isinulat nila sa kanilang papel pananaliksik o research project proposal, ay may pasok nila dun sa video at may send nila sa'yo. Maaari din gumamit ng Flipgrid. Gumamit lang tayo ng Google account, makapasok na inyong mga estudyante, makapag-send ng QR code sa kanila or link upang mapasok nila. Pwede din ito mapasok yung kanilang ng ating LMS. Tulad ng Schoology, nandun yung Flipgrid na at makasagot sila. So halimbawa, ito ay aking kinontrata ng aking kapatid, no, para gumawa ng sample ng isang Flipgrid. Binigyan ko siya ng link at nakapag-record siya. Halimbawa, may tanong ka na, ano ang inyong research project, tungkol saan ito at ipaliwanag. Parang project pitching, no, ng project ng 5 minuto halimbawa. Ito ay sample lamang, kaya sabi ko kahit ano na lang ilagay mo. So magkapaglagay ka rin ng captions, makapaglagay ka ng emojis, makapaglagay ka ng reflection, ng pagninilay, madami siyang kayang gawin. Tapos, pagpasa, maaari ding maglagay ng larawan, ng selfie. Okay? Maaari din maglagay ng selfie. Kunyari, maglagay ka ng, magpatanong ka tungkol sa anong naging karanasan niya, ipaliwanag sa pamamagitan ng emoji. Anong na yung naramdaman bilang closure ng inyong pag-aaral ng pananaliksik. So, ito yung isa sa mga pamilyar na gawain ng mga estudyante natin. Imbes na mag-TikTok, gamitin natin ang teknolohiya ng video at selfies, at paglalagay ng mga captions upang maipahayag ang kanilang pagkatuto. Ayan. So, isang halimbawa lamang iyon. Okay? Ito ay isang halimbawa ng ginawa namin ng aking partner na si Ginoong Dinosta sa grade 6. At ginawa namin itong workbook na ito, siya yung nagdisenyo at kami yung nag-isip ng mga ilalagay. Dahil gusto namin ng isang digital portfolio na pwede namin i-publish at ipakita sa aming eskwelahan, ipakita sa kapwa guro at mga mag-aaral. Maaaring i-publish din online. At dito nila ipinasok ang kanilang mga nagawa sa buong term. Dahil ang ginawa namin ay hindi na kami nagkaroon sa isang PBL kasi dahil hindi na kami magkakaroon ng isang quarterly test, no? Kaya ang ginawa namin ay itong authentic assessment na tinatawag, no? Dahil nakagawa sila ng kanilang sariling proyekto. So, tingnan natin kung ano ang laman ng kanilang workbook. So, para sa data privacy, tinanggal ko yung ibang mga itsura na nakaharap.
So, nakalagay dyan yung GRASP, ano tungkol saan yung gagawin nila, ano yung UNSDG na nakapasok, ano yung PBL plan, sino yung empathize, and then infographics na ginawa nila sa ibang subjects. And then, nakalagay naman dyan yung empathy map nila, nakaisip nila ng solusyon at mga ideya. Tapos, ayan, nakaisip na sila ng theatrics na kapansanics dahil gagawa daw sila ng play para sa mga taong may kapansanan ng mga estudyante na injury. So, dahil hindi na sila makalaro, gumawa na lang sila ng stage play na para sa mga taong may kapansanan. Para magkaroon daw ng awareness din sa school, sa kanilang paaralan. Okay, nagkaroon na rin sila ng sanaysay na nangangatwiran kung bakit ito napili nilang solusyon, ano ang kanilang naisip na mga detalye, at paano ito gagawing mas inklusibo pa ang severe. Okay? So, ganun ang nangyari namin sa buong term. At sa isang online distance learning na pagtuturo ay mahalaga na mayroong portfolio sa huli para doon nila ipasok o may end product na tinatawag. Or kung pananaliksik man ay yung document ng research paper na tinatawag. At sa aking pagtatapos, okay, ay gusto ko lamang pong magbahagi sa inyo ng nuggets of wisdom kung sana magets po natin sa pagtuturo ng pananaliksik online. Una, isihan lang sa simula. Alam ko marami po ako ipinisenta ng mga hakbang. Isipin natin, masyadong komplikado sa ating mga estudyante. Kaya po, aking po sinasabi ngayon, na isihan lang natin, start small. Magkaroon muna ng inquiry-driven projects. Kung stand-alone ba ng Filipino, magkaroon ng pananaliksik, ng pagtatanong. Ibig sabihin ay magbigay lamang kayo ng paksa at magkaroon ng magbigay kayo ng mga props at magkaroon kayo ng pagtuklas ng kanilang mga sariling suliranin. Gagamit ng mga sanaysay at panukala upang magkaroon ng inquiry na tinatawag at mahimok sila na magkapag-isip ng mga suliranin sa mga tunay na makapag-isip ng mga solusyon sa mga tunay na suliranin sa ating lipunan. Pangalawa ay habaan ng pasensya sa deadline, sa gawain, sa resources, lalo na sa sitwasyon natin ngayon na mayroong mga baka hindi makapagpasa, magkaroon kayo ng leeway sa kanila at magkaroon ng utmost compassion, ng pagmamalasakit din na hindi naman kasi kailangan hindi naman tayo lahat may pagkapantay na access sa internet, sa mga devices. Kaya as much as possible, sa dami ng medyo madaming pinakita ko kanina, mahalaga na ipiliin nyo lang ano yung bagay sa konteksto nila. Bagay sa inyong paaralan, bagay sa kasanayan na pipiliin ninyo, bagay sa pagtatayang gagawin ninyo. Kung hindi naman mahalaga ang imbensyon o yung prototype o yung test ninyo, na iti-test nila, kung gusto nila mag-focus sa pananaliksik din dun lang. Kasi nasabi ko lamang po ay nagkakaroon lamang ng literacy and action na isusulat na igagawa nila ito sa isang proyekto na nagagamit din nila sa tunay na buhay. Okay? Dahil ang literacy and action sa aking pagtatapos ay bilang nais ko lang po ibahagi ito sa inyo na akin naisip na insight, na ideya, na insight ay bilang mga literacy workers, kailangan natin iangat ang antas ng mga kasanayang pang-literacy ng ating mga mag-aral sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasanayang ito upang makadisenyo at makabuo ng mga solusyon na lulutas sa mga tunay na suliranin ng mundo. Medyo mahaba, no? Pero in essence ay ang literacy in action ay hindi lamang natin sila natuturuan ng pananaliksik, ng tamang pagsusulat, ng tamang mga technical na pagsusulat ng pananaliksik, gaya nga ng sinabi ng isang commenter nanonood ng huling webinar, ano bang gusto nating mas itatak ng ating estudyante? Sabi niya, yung mga technicalities ba ng wika tulad ng pandiwa? Or bilang sa mga bata mag-aral ay tatatak natin sa kanila ay ano nga ba ang mga realidad ng buhay?
At bilang mga design thinkers, but bilang mga guro, mga estudyante sa Filipino, ibig ko sabihin ay sa paggamit natin ng wika ay naiaangat natin ang antas ng kalidad ng ating edukasyon sa pagtuturo ng Filipino sa pamamagitan ng pagtuturo ng pananaliksik at pagtuturo ng mga makrong kasanayan at mga soft skills upang makadesenyo talaga sila ng mga solusyon at magkaroon silang aspirasyon sa ating bayan. Yun po. So maraming salamat sa pakikinig ng ating webinar sa araw na ito. At kung may tanong kayo, may gustong linawin, maglagay lamang po ng komento sa ating comment section. So muli, maraming salamat at bukas na po tayo sa ating mga tanong. Okay, dito naman po tayo sa ating mga katanungan para sa ating session na ito. Una sa lahat, maraming salamat po sa mga nakaantabay at nanood sa dalawang session ngayong umaga. Ngayon po ay ating titignan yung ating mga tanong mula kay Jowers Verzon. Ano pong uri ng pakikipanayam ang isasagawa o gagamitin ngayon pong panahon ng pandemya? Salamat po. Salamat po sa inyong tanong. Gaya po na aking sinabi kanina, mahaba-haba at marami ang proseso na mga hakbang na gagamitin kapag tayo gumamit ng dulog ng design thinking. Kaya naman, sabi ko din po na magsimula tayo ng inquiry-based learning. Ibig sabihin, gamitin ang dulog ng pagtatanong at pagkakaroon ng pagkakataon sa ating mga estudyante na tuklasin ang mga solusyon, makapag-explore o matuklasan o makapag-research sa sarili nilang paraan at makapag-isip na rin makapag-brainstorm na rin ng mga ideya. So meron po mga resources sa internet. Hanapin niyo lamang po yung salitang o terminong inquiry-based learning. Okay? Yan po. Mula naman po kay Aljon Cueva. Tanong lamang po, karamihan kasi sa inyong mga ipinakitang dulog, paraan at apps sa pagtuturo ng pananaliksik ay nakasandig pa rin sa constructivist na filosofiya sa pagtuturo. Nakita kong may hamon ito lalo na nasa online na tayo. Ang tanong ko sana, maaari bang maging modular o self-done activity ang pagtuturo ng pananaliksik sa kasalukuyang new normal setting? Lalo na't hindi naman lahat ay may access sa mabilis at stable na internet. Maraming salamat po sa inyong tanong, Aljon. Tama po kayo, naniniwala ako at naiintindihan ko po ang ating mga pinanggagalingan. Iba-iba tayo ng mga katwiran sa buhay at alam natin na hindi naman lahat ay may access sa mabilis at stable na internet. Kaya sa ating pagbuo ng ating module, pag-implement natin ng ating curriculum at pagpasok natin ng pananaliksik, dapat masusi ang ating gagawing pagpaplano, detalyado, alam ng ating mga kagawaran na kung saan lamang tayo magpo-focus at anong mga kasanayan ang ating bigyang halaga nang sa gayon ay maging makabuluhan ang ating gagawing pagtuturo ng pananaliksik. At mas mahalaga, gaya ng aking sinabi kanina, ay yung karanasan ng mga mag-aral at magiging patas lamang ito kapag meron tayong mga option o mga pagkakataon na kahit ang mga bata na hindi masyado mabilis ang internet ay nakakasabay at nakakasunod sa ating gagawing pag-aaral. Kaya mahalaga din na makita natin kung anong mga synchronous activities na maaari nilang gawin na ng sabay-sabay at mahalaga din na alam natin yung asynchronous activities, ano yung mga bagay, mga hakbang sa pananaliksik na maaari nilang gawin o gamitin kapag sila lang mag-isa o may gabay sa kanilang mga magulang o yung tinatawag na self-paced o self-directed learning. Ayan po. Sana po nasagot ko ang inyong tanong. Isa pa pong tanong kay Ma'am Alma Manalak. Mayroon po bang angkop na batayan sa pagbibigay ng makatarungang puntos o rubrics na maaaring gamitin sa mga output? Kung meron, saan po may okay. Ma'am Alma, salamat po sa inyong tanong. Mabuti pa at inyong na-bring up po yung pagbibigay ng makatarungang puntos o rubrics. Okay.
habang kami ay gumagawa ng aking partner na si Ginoong Dinosta, dahil siya po specialist sa amin ng rubrics, no? At lagi naming kinag-uusapan at sinasabi niya sa akin lagi na dapat pantay at patas sa ating mga estudyante. Kung anong ating itinuro sa kanila, ayun din ang ating susubok. Hindi tayo magiging unfair lamang na dahil gusto natin ng mga dulog na dapat makuha nila kung hindi naman tayo nagtetest ng ano yung hakbang o yung mga design thinking process, bagkus ititest natin kung gaano sila kahusay sa pagsulat ng sanaysay, gaano nila kahusay na gamit ang kanilang mga kasanayang pang-literacy, ay mahalaga yun na ipasok natin sa rubrics. Kaya sa aming rubrics na binuo ay sinigurado namin, na una, malaki ang percent o yung bahagdan ng ideya. Dahil doon nang gagaling yung kanilang, ito yung nagiging core ng kanilang proyekto. Pangalawa, ay syempre yung pagsusulat na kasanayan, yung kanilang pagbuo ng pananaliksik, dahil ito ay kasanayan pang literacy sa makrong kasanayan sa Filipino. Pangatlo ay kanilang presentasyon ng ideya na kailangan, paano nila na-i-present, ito ba ay pasok o ito ba ay doable sa tunay na buhay. So at pasok dun yung mga pinakita kong mga pamantayan kanina o guidelines sa paggawa nila ng proyekto. So ganun po. So una, ulitin ko lang po, ideya, presentasyon, pagsulat na pananaliksik, kasama rin yung presentasyon yung pagsasalita, kung paano nila i-pitch o ipaliwanag ang kanilang proyekto. Ayan po. Kung may mga katanungan lang po kayo, maaari nyo po akong mag-contact sa aking Gmail, yung nicofm416@gmail.com, para sa inyong katanungan tungkol sa design thinking at pagtuturo ng pananaliksik sa Filipino. At maraming salamat sa inyong panonood. At bago ako magtapos ay meron naman ako ipapakita, no? Ipa-plug ko na lang din. Ako ay mapalad na naisama at na bigyan ng pagkakataon na isang kaibigan na unang nagsalita no, sa ating webinar kay Ginoong Toscano. At kami ay natasang mag-translate ng isang napakagandang libro mula sa mga global educators, no, na pinamagatang Hope, Where Are You? Sinali namin ito sa Filipino, ito po ay libre, okay? Sinali namin sa Filipino at ito po ay isang kwentong pambata, isang antolohiya ng 6 na kwento ng mga bata mula sa iba't ibang panig ng mundo, kung paano nila naitaguyod ang kanilang mga sarili, paano sila namuhay bilang mga bata sa panahon ng pandemya. So merong iba't ibang mga wika. Punta lamang po kayo sa hopewhereareyou.com. Ayan po yung website. Meron iba't ibang wika at nandyan po yung Filipino. Ito po. So maaari nyo siyang ma-download at magamit sa inyong klase. At nandyan po ito po ay kwento ni Armand Duce at Elisa Guerra at guhit ni Ana Rogu. Okay? So, Pag-asa, nasan ka? Ayan. So, at dito po nagtatapos ang ating talakayan sa pananaliksik. Unang-una po sa lahat, saludo sa lahat ng mga nakikinig at nanood at lahat ng mga guro, hindi lamang sa Filipino, kundi sa lahat ng mga guro, dahil tayo po ay, lalo sa mga guro sa Filipino, tayo po ay mga frontliners ng literacy. Ibig sabihin tayo ay mga literacy workers na kung saan ating pinamumunuan, tinataguyod ang pagtuturo ng Filipino bilang isang angkla sa literacy ng ating mga mag-aral. Gawin natin ang ating bahagi, matuto ng mga iba't ibang paraan at sana ay mamulat sila sa tamang pagsasaliksik. Dahil sa panahon ito na tayo lahat ay gumagalaw sa isang virtual na kapaligiran, ating mga kabataan ay sanay na lumangoy, no, sa kapaligiran ito at mamuhay sa kapaligiran ito. Bigyan natin sila ng mga kasanayan, mga mahalaga at mga essential na kasanayan, mga skills na tinatawag, upang manavigate nila ito ng maayos at maging isang responsableng netizens, sila at higit sa lahat isang mga responsableng Pilipino na may aspirasyon sa bayan. Maraming salamat po at dito po nagtatapos ang ating webinar. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat.